Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, nandito po tayo sa backyard at saka po makikita po natin ngayon ang ating mga mushroom. So, pagkalipas po ng napakaraming pag-ulan ay natagpuan po namin na marami palang mushroom na tutubo dito. Yan, ang dami pong kabuti. So, chinek ko kung siya ay kabuting nakakalason o hindi. Yan, may mga butong-butong pa na kabuti. Ayan o, ang daming butong. So, pag sinabi nating nakakalason na kabuti, karamihan po ay may ring sa gitna. Pero yung kabuti na walang ring, ayun po yung nakakain, edible, walang lason. So, ang kabuting saging po ay isa sa klase ng kabuti na hindi po nakakalason at talagang nalagyan mo lang ng kaunting asin ay napakasarap na, lalo na sa prito. Ayan po ang mga butong nagsilabasan pagkatapos ng mahabang ulan. So, inabot na mga 4 days or 5 days na sunod-sunod na ulan ay naglabasan po ang mga kabote. So, yung area pong ito ay napakaraming compost ng banana peel at pagkatapos ay yung banana peel ay nilagyan ko po ng lupa sa ibabaw. So, after composition ay hindi ko akalain na tutubo itong mga kabuting saging dito kahit wala pong binhi. Kaya susubukan po natin na magkaroon ng sariling propagation po ng mga ito. So, nakita ko ang diskarte dito, na-discover ko. So, yan, chinek ko po, wala po siyang ring. So, kabuting saging po talaga. So, hindi naman ako masyadong nagtaka kasi may mga banana peel nga po. So, galing siya nga talaga sa ng saging. Ayan. So, prinito po natin at yan po ang favorite ko na luto dyan. So, ang ginagawa ng iba, after prito, nilalagay po doon sa pansit bihon. I-mini-mix po siya doon sa parang lasang karne siya. Kaya, masarap po talaga siya at saka antioxidant. So, ito po, the next day, may nakuha na naman ako na mushroom. Marami pong mushroom. Nagsiulputan po siya. Oh, bumukadkad na nga. So, ayan, ang aga-aga pa bumukadkad na. Tapos yung naunang mga bumukad siya gabi. Yung naunang harvest ko po dito. Tapos, ito po, yung mga huling araw ng na-harvest po namin ay karamihan ay maliliit. Pero yung mga kauna-unahan po na kabuting nakuha namin dito ay ang lalaki. Ayan. So, ito po ang huling harvest namin ngayon. Kasi wala na po ako nakita mga butong doon. Kaya sa tingin ko ay last harvest na po ito. Guys, ito na po, for trial na po tayo ng ating mga na-discover na mga nagdaang araw na mushroom na galing sa banana peel. So, pakita ko muna po sa inyo, ito yung balane ko dito sa areang ito na ginagamit sa bulanglang. And then, ito naman po yung trinim ko na mga kangkong. At ngayon po ay malalaki na siya uli. At pag yan po ay nakuhanan ko na uli, ay puputulin ko na uli ng sagad. Dahil tutubo uli yan ng ganyang ganda. Tapos yan naman po yung mani. So, maano na siya. And ito sa areang ito ko po ilalagay yung compost ng banana peel. At pagkatapos ay tatakuban natin ng lupa at takob ng bao. So, susubukan natin kung tutubo ang mushroom kahit walang binhi. Katulad nung nangyari dun sa isang area na malapit sa neem tree. So, ito po yung ating update sa mani. So, binisita natin and parami yung kanyang mga ugat na pula na kinakampitan ng mga laman. So, yan po yung ugat na pula na kinakapitan ng mga laman ng mani.
Yan po, every time na makakita ako ng ugat na yan, ay tinatakuban ko po ng lupa. So, pataas po ng pataas ang aking takob. So, tatakuban ko po yan mamaya. Ayan o, pataas ng pataas ang kanyang mga ugat. So, nakikita natin ay mukhang darami ang ating laman kasi dumadami ang ating mga ugat na pula. Yan dulo niyan, yung tip na yan, kita nyo oh, malapit nang bumilog. So yun ay matabunan ng lupa, ay magkakaroon ng laman. So ito po ang itsura ng composting area ko po sa banana peel. So ito po, nagawa po ako dito. May kalabasa po yan sa loob. Pinunla ko na direct, hindi pa lang siya tumutubo. So may kalabasa po na oblong. And then etong palibot ng kalabasa ay nilagyan ko na rin ng composting area for banana peel. So ayan, nalagyan ko na po ng lupa sa ibabaw, pero ang pinakaloob niya, pinakilalim ay mga compost. Ayan. So tapos tatakuban ng bao para magdire-diretso ang composting. Yun ang diskarte ko po sa aking garden. So yan po yung mga banana peel na kinukumpos ko. Ayan, susubukan natin, titingnan natin pag effective yung experiment na to, na tumubo po yung mga saging, kabuting saging na walang binhi, ay gagawin na po natin lagi ito. Tsaka po, sakali man po na hindi tumubo yun, ay okay lang naman kasi magagamit ko pa rin naman yan, pamparami ng mga earthworm. Ayan. So, every time po na gagawa ako ng banana chip ay ilalagay ko dyan ang mga banana peel. So, yan po yung nagamit ko ngayong araw na to. At itinambak natin dyan sa composting area. Ayan, pag siya po ay puno na lahat, saka natin lalagyan ng lupa sa ibabaw. Tapos, tatakuban na rin natin ng bao. Ayan, so kita nyo naman po ang mga update sa ating garden. Paganda po siya ng paganda nang dahil sa bao. Bao po ang aking raw materials. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button